At yun na nga yung araw na to, nagising ako dahil sa grinder ng tatay ko. Sayang, ang ganda pa naman ang panaginip ko. Nanalo daw ako sa loto, ang dami kong pera, milyon daw yung pera ko. Ito kasing ginagawa ni papa ko is yung project niya dito sa bahay namin, yung bar na maliit na gusto niya. Pero yung main point nitong content ko na to is magtuturo kaming magluto kung paano gumawa ng lagat na ampalaya. Pero itong tuturo namin sa inyo is kakaiba siya dahil ito yung mga kakaibang ingredients na ginamit dito. Kaya tara, start na tayo. So suminga lang ako ng konti. Binanatan na nga ng nanay ko yung mga gulay dito at mga ingredients sa mga gagamitin sa lulutuin natin. Bumanat si mama ng ilang kamatis, bawang at sibuyas at bumili na rin siya ng 2 itlog. At sa gilid naman nakikita nyo doon yung rice. Isa lang na natin ito. So ang gagamitin nating kawali dito is yung ginamit nila Moises nung kapanahonan pa nila. Yung ganitong klaseng kawali wala sa marketplace, Lazada o Shopee, di ka na makakakita. Kaya ito'y malupit na kawali talaga. Gagamit pala tayo ng mantika na kinuha ko pa sa Mount Olympus. Ito nga daw yung ginagamit na panghilot sa likod ni Zeus nung nabubuhay pa siya nung nandun pa siya sa Mount Olympus. Mukha naman daw totoong sinasabi ko, kaya nag-agree naman dun kagad si Luffy. Kitang kita naman dyan. Dito sinalang muna natin yung mantika para uminit muna siya. Tapos ilalagay na natin yung mga ingredients natin na panggisa. Unahin natin yung bawang, sibuyas, tapos yung kamatis. Pasensyahan nyo na kung medyo mabagal yung kusinero natin kasi kinakabahan daw siya. First time niya mabidyoan sa vlog ko. Ito yun na nga, sinunod niya nga maya yung sibuyas. Pagkatapos niya nalaglag yung sibuyas at makikita nyo at haluin niya na ng mabuti yan. Hindi niya minekos-mekos kasi mix-mix yung tawag doon. Hintayin mo lang maging golden brown ng konti yung sibuyas at bawang at pwede na sigurong iango yun. Hindi na nga siya napatumpik-tumpik. Nilagay niya na rin yung kamatis para hiyalo sa sibuyas at bawang na gidis. At dito makikita niya na dinudurog niya. Ang tawag niya daw dyan is smashing technique. Tinuro yan ng mga ninuno niya. Ginagawa daw ito para lumabas lalo yung lasa ng kamatis. At dito nga binuksan niya na yung nor cubes na gawa pa ng mga Griego. Kaya itong niluluto natin ay hindi basta-basta dahil imported yung mga ginagamit nating ingredients. At paglipas ng 8 minuto, sa wakas at nabuksan niya na ang nor cubes at binudbud niya na yun sa loob ng kawali. At muli hinalo niya ito para sila ay maging isa. At dito sa part na to, kailangan mong ulitin yung smashing technique para lumabas yung mga lasa nila. At yun nga, pagkatapos ng 3 minutes of smashing technique is nakikita nyo na nadurog talaga sila ng gusto. Kaya masasabi nating epektibo yung style ng mga sinaunang tao nung pag nagluluto sila ng lagat. At dito nilagay na natin na asin na imported din na galing sa dagat ni Poseidon. Malaking bagay na meron kang asin na ganito dahil kakaiba ang lasa nito. Ang katumbas daw ng asin nito ay malalasahan mo lahat daw ng mga seafood sa dagat. At dito ginamitan ko na lang ng natural na tubig. At itong tubig na to ay natural lang at mineral para naman hindi nyo masabi na sumusobra na sa imported yung luto namin. At ayun na nga, hinalo-halo na naman niya na mabuti. At kulang pa daw sa tubig kaya dinagdagan niya pa ng konti. At dito hintayin mo lang kumulo yung inuluto mo kung saan naman sa'yo. Siguro papakaluan mo lang yan kung 10 to 15 minutes pero pwede na yun. At dito tatakpan na natin siya at ginamit namin yung pantakip ng mga Spartans. Kakaiba rin tong takip na to guys. Pagkatapos nga ng 10 to 15 minutes nakita nyo yung bukal niya, kakaiba. Ang ganda ng pitik ng mga bukal-bukal niya. At makikita nyo umuusok na rin yung gilid-gilid kaya ibig sabihin pwede na siya. Dito pwede nyo rin gawin yung technique niya na to, yung kaukaw ng konti lang at titikman niya na daw kung anong lasa ng luto niya. Pag narinig niya na sa dulo nung tumikim, ibig sabihin pwede na siya. At hindi na nga nagtagal, binudbud niya na nga rin yung ampalaya. At dito pwede nyo na rin isabay yung itlog, ilagay sa taas ng ampalaya. Dito huwag nyo na dapat hahaluin para hindi pumait yung ulam nyo. At dito nakikita nyo na ang ganda nga ng appearance niya. At talagang sa itsura pa lang at masasabi mo na talagang masarap siya. Alright, pero dapat may kapartner mga prito yan. So nagprepare na rin kami ng binilak na bangus at mga hotdogs. Dito nga perfect yung mga binilak na bangus. Imported din yan guys, sinuli yan sa dagat ng Griego. So guys, dito gagamitin natin yung kawali nila Noah nung ginamit nila ito nung Great Flood pa. At hindi natin muling pinatagal at sinalang na natin yung mga binilak na bangus. Mo lang ito mag golden brown at kabilaan mo lang silang lulutuin at pwede na yon. At dito guys makikita nyo na nag-iba na yung gulay niya at masarap na siyang tignan. Kapag ganyan na yung gulay, pwede na siyang ihango at isa lang na yung next nating na bangus na nakaghihintay pa sa gilid natin na isa. At dito makikita nyo nga yung finished product. Ang sarap-sarap nilang tignan. O tara mga tano. Pagkatapos nga namin kumain, hinanap ko yung tatay ko dahil wala siya sa mesa. At dito nakita ko siya na nagpipaint pala siya ng upuan niya. Sobrang excited niyan guys. Hindi pa nag-aalmusal o nagkape o tinapay. Paggising batmut pagmulat niya, binanatan niya na yung mga yan. Pero guys, nakikita niya naman yung quality ng upuan. Ang ganda-ganda nila. At dito bibigyan ko kayo ng mga malupitang montage.
At dito makikita natin yung ginagawa niya na minibar na sinasabi niya sa amin noon pa. At ngayon na nga daw at nagawa niya ang first step niya. Kita niyo siyang ngiti ng tatay ko. Yung saya at ligaya niya nung nakita niya yung ginagawa niya. Ito talaga aabangan ko yung minibar na sinasabi niya. At dito nga ginawa nga niya yung dry run niya para sa minibar niya. Abangan natin guys kung anong resulta ng minibar na sinasabi niya. At ayun guys, naubos nga na naman yung isang araw na laway ko. At sana naaliw at napatawa ko kayo kahit papaano. Maraming nga pala salamat sa mga iilang sumuporta. Road to 2,000 followers na tayo. At huwag sanang kalimutan i-follow, like at share ang ating video. Sa susunod ulit video guys, kita kits! Yes!